Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong mga nagva-viral na issue na re-reactan natin. Unahin natin to. Ang dami nagpasa sa akin ito eh. Ano ba meron dito? Ano ba to? Wala siya, baka madamay sa kotse ni madam. Please, punta na po kayo dito. Sinsay pong nakakaaram. Wala akong aram. Please! Baragis Elementary School. Biglang sumirit po. Lumiyab. Baka may tao sa barangay. Ay, naku, ano ba biglang sumirit? Baka lumiyab digdi sa kotse ni madam. Hindi ako marunong. Hindi ko aram anong gagawin ko. Wala man fire extinguisher dito. Ano? Taga barangay, please. Walang tao. Kanina pa ako nagsisiriyaw. Wala ako si Pang Mayaram, please. Ano na, tabang. Baka biglang lumiyab pati dito sa kotse ni madam. Ano ba yung lumiyab na yun? Ano ba yung outlet ba yun? Kanina, please. Bigla siyang pumutok. Outlet. Wala Siguro nabasa ng ulan. Tama ba ako? Pero ano ba naman yan ate? Sa bagay, pag kuryente ba, okay siyang buhusan ng tubig, no? Or lalong kuryente ba to? Baka madamay sa kotse ni madam. Please, punta na po kayo dito. Sinsay pong nakakaaram. Wala akong aram. Please! Baragis Elementary School. Biglang sumirit po. Lumiyab. Baka may tao sa barangay. Ay, naku, ano ba biglang sumirit? Baka lumiyab digdi sa kotse ni madam. Sabi sa comment, kuhang-kuha daw ng yung inis ng mga bombero. Hindi ako marunong. Hindi ko aram anong gagawin ko. Wala man fire Okay, sige. Ando na tayo sa ando na tayo sa hindi ka marunong eh. Pwede ka namang maghanap ng tulong diyan kaysa mag-vlog ka diyan. Nag-live ba siya? May nakikita ka sa barangay. Ay, sa barangay. Tamo. Taga barangay siya, baka madamay sa kotse ni madam. Please, punta na po kayo dito. Sinsay pong nakakaaram. Wala akong aram. Please! Baragis Elementary School. Biglang sumirit po. Lumiyab. Ayun Baka may tao sa may tao do sa likod mo oh. Or do sa pwede ka humingi ng tulong diyan, emergency naman eh. barangay. Ay, naku, ano ba biglang sumirit? Baka lumiyab digdi sa kotse ni madam. Naka, Hindi ako marunong. Hindi ko aram anong gagawin ko. Wala man fire extinguisher dito. Ano? Hala! Please. Walang tao. Kanina pa ako nagsisiriyaw. Wala ako si Pang Mayaram. Please. Ano na, tabang. Baka biglang lumiyab pati digdi sa kotse ni madam. Daliin na, please. Bigla siyang pumutok. Feeling ko outlet 'yon, nabasa. Outlet ng kuryente. Pero may teacher ba si ate? Parang nasa school siya eh. May DepEd ako nababasa sa Wala ba kayong security guard dyan? Or kahit lumabas ka dyan Siya, baka wala ka bang payong? madamay sa Kahit pasabihin mo na wala kang payong eh, kung emergency naman. May naglalakad na tao dyan sa likod mo oh. Please, punta na po kayo dito. Sinsay pong nakakaaram. Wala akong aram. Please! Baragis Elementary School. Biglang sumirit po. Lumiyab. Baka may tao sa barangay. Ay, naku, ano ba biglang sumirit? Baka lumiyab digdi sa kotse ni madam. Kotse ni madam! Sa kotse ni madam! Hindi ako marunong. Hindi ko aram anong gagawin ko. Wala man fire extinguisher dito. Ano? Taga barangay, please. Walang tao. Kanina pa ako nagsisiriyaw. Hindi, pumunta ka doon, di ba? Pumunta ka doon sa barangay. Si Pang Mayaram, please. Ano na, tabang. Baka biglang lumiyab pati dito sa kotse ni madam. Daliin na, please. Bigla siyang pumutok. May dumadaan doon sa likod mo eh. Hindi mo man lang, anyway.
Diyos ko naman, pati pa ba naman yung papoproblemahin pa tayo? Next! Ano tong issue na to? Flood control gala daw. Alam ko ito. Parang napanood ko to sa news kanina lang yata napanood ko. Ito ay parang tradition lang to. Ayun eh, nasa comment to. Kuracha dance culture yan doon with money donations. Summer tradition during fiesta. Di ba meron nga sa kasal, di ba? Pag nagsasayaw yung pipinan ka ng ng pera, 'di ba? Nakita ko sa province 'yun eh, yung kasal. Di ba pwedeng ganyan yung gawin nyo sa akin? Sige, sasayaw ako. Basta, tsaka libo dapat ang isasaboy nyo, Pambili ng pambili ng ini-invite ko kayo. Baka gusto nyo sasayaw ako. Para sa inyo, basta libo yung isasaboy. Pambili ng bagong 360 camera. Pina-repair ko yung 360 camera ko, lalo nasira eh. Daming pera, no? Kahit pa sabi mong tigbe-20 yan eh, pucha. May ube men. May nakita ko ube. Ayun o, may ube. May 1,000 ba? 100 lang nakikita ko eh. Pero kadalasan 20, 50. May 50. Talagang tiningnan yung pera eh, no? Tingin ko wala namang problema. Kaya lang, syempre, di ba? Kung let's say, mga politiko ba to? Watch a viral video of Samar Governor Sharian Tan dancing as peso bills rained down on her during lavish dinner has sparked outrage online, with critics contrasting the spectate to the plight of flood-stricken residents in the province. The footage posted on Facebook, supposedly taken during an event at the Samar Convention Center last Friday, shows Tan mingling with several guests and local elected officials while basking in the spectacle of money tossed in the air. Partially na nagigets ko kung bakit nagagalit yung mga tao. Let's say tradition nga ito, no? Parang hindi siya hindi siya talaga maganda talaga tingnan. Lalo na kung mga public servant kayo tapos naggaganyan kayo. Kung private individual siguro kayo, pwede. Magbabago ako ng kakambyo ako ng konti ha.
Nung yung tradition walang problema dun, eh, pero mga public officials kasi kayo siyempre. Tapos gagamitin niyo pa yung ano 'no, yung, ano nito, ano bang occasion nito, birthday ba? Sa Samar Convention Center pa ginanap, oh. Anong event yon? Tapos mga politiko pa kayo nandiyan, hindi talaga siya maganda, 'di ba? Oh, tama nakalagay dito. Sorry ha. Medyo ano, kasi akala ko private ano to eh. Bangag ka for politician to do that is a sensitive matter especially at this time when people are just Oo, naiintindihan ko na. Nagkamali po ako. Nagkamali po ako. Nung una, sabi ko wala naman akong nakikitang masama as long as na hindi libo. Yung inaano, parang lalabas kasi parang katuwaan lang. Pero nung nag-sink in sa akin na mga politicians pala itong mga to, sa bagay medyo alam ko na medyo politicians kasi nakalagay flood control eh, 'di ba? Pero naiintindihan ko na kung bakit nagalit yung mga insensitive nga pala. Kasi okay lang to kung private, no? Let's say hindi siya politiko kasi when you say politician ka kasi or meron kang position sa government ano eh parang kailangan ipakita mo talaga na belong ka sa people eh sa mga tao. Yung hindi nawawala sa dapat yung empathy. Pero kung katulad nung nakalagay diyan ano, parang flood stricken yung ano mo, yung probinsya mo. Tapos naggaganyan ka pa, parang hindi nga naman siya maganda. Inuulit ko ano, kung private individual ka na magganyan ka, okay lang. Kasi kayo-kayo lang yun eh. Parang magkaroon man lang sana ng hiya yung mga politicians na wag nang gawin yan sa oras na naghihirap yung ano yung bayan mo. Hindi talaga siya maganda. Just imagine ano, magkano yung tinapon mo diyan? Kung i-estimate ko kasi majority dito 20 pesos eh. Let's say puro 20 pesos yan ano. May libo yan na 20 pesos. Sabihin na nating feeling ko may mga ube pa ako nakita may 50 pa eh. Let's say ang itinapon diyan ay sabihin natin 100,000. I don't believe ano, baka masigit pa. Sabihin natin 100,000. 100,000 na yun. Malaki na may tutulong ilang tao na yung matutulungan nun eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong sarili niyong pera yan. Pero ano eh, mga public servant kayo eh. 'Di ba bayan muna bago kayo. Well, yun ang pananaw ko, no? Pero kung private individual kayo at mga negosyante kayo siguro, okay lang. Wala naman kayo obligasyon sa bayan nun eh. I mean, wala naman kayong obligasyon na ipamigay yung pera nyo sa bayan or tulungan ang bayan, 'di ba? Dahil ang trabaho nyo lang talaga kung negosyante kayo magpayaman lang. yung yung pagbigay ng tulong sa bayan ay kusang loob nyo na gagawin yun. Pero pag kayo ay politiko kasi, you are obliged, 'di ba, na maglingkod sa ano, sa bayan. Tapos makikitang ganyan. Hindi nga siya maganda, 'di ba? Tapos yun nga sinabi no, nabaha yung bayan nyo. Hindi dahil ano eh, hindi dahil tradisyon yun eh. Pero hindi talaga eh, hindi siya maganda eh. Or kung gagawin nyo yan, wag nyo na lang i-video, walang magvi-video. Yung kayo-kayo lang, 'di ba? Eh sa bagay, hindi naman makokontrol yun eh, 'di ba? Next tayo. Mhm. Ito naman, katulad nito no, ah, ito sobra naman ito. Yung sabi ganun dito.
Newly crowned Miss Grand Philippines 2025, Emma Mary Tiglao, is facing a wave of mixed reactions online after netizens called her out for being a DDS, diehard Duterte supporter. Right after her victory, screenshots and old posts resurfaced that linked Tiglao to her support for former President Rodrigo. Ano naman ngayon? This sparked both cheers from the pro-Duterte supporters and backlash from critics who questioned her political leaning as a beauty queen. Ano naman ang problema doon? Last time I've checked, 'di ba? Nasa demokrasya tayo. Hindi ko nakikita ito. Yan ang ano eh. Yan ang hindi ko nakikita yung connect eh. Yes, our DDS queen. The online discourse quickly trended in some pageant fans defending her right to personal beliefs. Totoo naman ito. May lalo na yung politics. Kaya napapansin nyo hindi ko madalas yung politics i-content. Magko-content man ako tungkol sa politics, yung regarding na sa pagiging objective. 'Di ba? Katulad nung kay Baste Duterte at PNP chief. Ang kinukomentan ko lang doon yung hamunan nila, yung suntukan nila. Nothing else. Wala akong pakialam kung sino yung corrupt, sino yung kasi hindi ko naman alam, wala naman ako masyadong alam regarding sa politics eh. Tapos kay kay PNP chief naman, ang kinukomentan ko doon yung mga claims niya, yung mga after noon, wala akong pakialam kung hinuli niya si President Duterte or hindi ko kinukomentan yun. Pero yung paniniwala ng ibang tao, kung kayo ay naniniwala na si Duterte ang tagapagligtas ng Pilipinas, kalayaan nyo yun, under tayo ng demokrasi eh. 'Di ba? Binoto nyo yung yung presidente na yun eh. Kahit ba naman iba ang binoto ko, syempre, kayo, iboboto nyo yung gusto nyo. Wala namang karapatang may pumigil sa gusto nyong iboto eh. 'Di ba? Pwedeng sabihin ng iba na tanga-tanga mo naman, binoto mo yan. Pero kahit kailan, hindi ka naman mapipigilan sa gusto mong iboto eh. 'Di ba? Kahit ba naman tutol na tutol ako dun sa yung nakapasok sino bang sino ba yung si Willie Revillame, 'di ba? Pag nanalo naman yun, wala naman akong magagawa eh. 'Di ba nung eleksyon? Sinasabi ko lang dito, ayoko kay Willie Revillame eh. Oh. Ngayon, kung iboto nyo si Willie, di bahala kayo. Despite the controversy, Tiglao means celebrated for her victory and all eyes are now on how she will carry Philippines sash in the international competition later this year. Hindi na dapat to. Hindi maganda ito. Ihiwalay niyo yung politics sa ganito. Wala namang connect sa politika itong pinasok niya na to eh. Dapat parang ganito yan halimbawa magkaibigan tayo no. Kung ikaw ay let's say Iglesia ni Cristo ka, ang religion ko ay dating daan, hanggang hanggang lang tayo, hanggang religion lang yung alitan natin. Wala na tayong pakialam kung parehas tayong mahilig manood ng action movie. 'Di ba? Hindi na dapat naapektuhan yung ibang bagay, hanggang religion lang tayo. For example, pag yung politics ako ay supporter ni Duterte, ikaw ay supporter ni BBM. Sa politics lang tayo. Pero doon sa common na gusto natin, wag na natin idamay 'yon. 'Di ba? Katulad nito, dapat piliin din natin yung time eh. Pwede siguro halimbawa, ang sagot niya sa pageant ay may pagka-political. 'Di ba? Halimbawa, natanong sa pageant na sino ang tingin mong pinaka-effective na presidente sa Pilipinas? Diba? Sasabihin niya,
si Rodrigo Duterte po kasi nawala po ang mga adik. Taliwas yun sa ano mo. Siguro pwede mo siyang kontrahin na anong sinasabi mong taliwa, yun nga ang pasimuno ng ganyan, ganyan, ganyan eh. Hanggang doon na lang. Pero yung iinsultuhin mo pa yung, yan madalas nagkakauwian sa ganyan eh. Yung insultuhan pa ng personal. Kaya tuloy ako nadadamay na rin, lalo na yung issue yung kay Baste Duterte, di ba? Instead na anuhin yung punto, biglang babanat yung mga DDS na bobo ka, hindi mo iniintindi, hindi nga siya pumayag, paano siya makikita, di ba? Ba't kailangan sabihin ganong word? Siyempre, gaganti din ako, di ba? Actually, yan naman talaga ang resulta kung ba't napapamura din ako pagka nagdedebang ako ng Ghost Hunter. Maayos naman ako magsalita talaga sa una. Sinasabi ko lang, manluloko itong Ghost Hunter na totoo naman manluloko, peke naman talaga. Tapos mumurahin ako ng support. Mumurahin ko din kayo. Di ba? Ganun lang yun. Ang sa akin, siguro pwede mo siyang kontrahin sa pananaw niyang politikal, pero wag mo na idamay yung chance niya bilang magre-represent ng Pilipinas dahil honor pa rin naman natin to pag nanalo to eh. Hindi ko alam kung bakit kailangang ihalo yung ganung bagay. Anyway, yun lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.